Noong isang tahimik at mainit na hapon ng Nobyembre, 2014 abala sa trabaho ang isang lokal na may-ari ng punlaan sa silangang Venezuela kasama ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Maghapon silang nag-enjoy at bago dumilim, lumabas ang ama para kumuha ng pataba sa bukid na ipapackage at ibebenta. Sumunod ang bata at habang abala ang ama sa trabaho, napansin niya ang bukas na lata ng soft drinks sa tabi. Dahil sa pagkamausisa at uhaw, inabot niya ito, umaasang makakainom nang hindi napapansin ng ama. Nang mahawakan ng kanyang maliit na kamay ang lata, biglang lumabas ang mahahaba at matinik na mga paa mula sa bunganga nito. At bago pa siya makarik, isang matalim at mainit na sakit ang dumaloy sa kanyang braso. Ibinagsak ng bata ang lata at napasigaw siya sa takot at sakit. Inatake siya ng nilalang na hanggang ngayon ay nasa loob pa rin. Nang makita ng ama ang anak niyang nahihirapan, dali-dali siyang lumapit at sinimulang hampasin ang lata. Sigurado siyang may alakdan o baka ahas doon. Habang hinahampas niya, lalong luminaw ang lahat. Hindi madaling mamatay ang nilalang na ito. Napakatigas ng balat nito at tuwing sinusubukan niyang durugin, walang tigil itong gumaganti at sinusubukang tuklawin din siya. Pagkalipas ng ilang minuto ng matinding pakikipaglaban, sa wakas ay napatay niya ito habang may hawak na mga piraso ng kakaibang mandaragit. Dali-dali niyang dinala ang umiiyak niyang anak sa pinakamalapit na ospital, umaasang makikilala ng mga doktor kung ano iyon at agad na makakagawa ng paraan para gumaling ang bata mula sa kagat nito. Pero bago pa man may magawa, lalong lumala ang kalagayan ng bata sa loob lamang ng ilang oras at nawala na ang kanyang buhay, kinitil ng matinding sakit. Doon lang malalaman ng mga mananaliksik sa Universidad ng Oriente ang pangalan ng pumatay. Hindi ito ahas, alakdan o karaniwang insekto. Sa totoo, may mas nakakabahala at di pa nangyayaring bagay. Ang nilalang na may nakakabahalang mahaba at baluting katawan, mga paa na tila walang bilang at may mga nakausling pangil. Kasama rin dito ang isang malakas na lason na kayang pabagsakin kahit pinakamabangis na mandaragit. Kilalanin ang pinakanakakatakot na arthropod sa mundo, ang Amazonian Giant Centipede. Ang kuweba sa Venezuela ay nababalot ng dilim sa gabi at dito nagaganap ang tahimik na labanan ng 2 bulag na mandaragit. Ang bubong ng kuweba ay punong-puno ng mga paniki, hindi mapakali at handa ng lumipad palabas sa gabi para sa kanilang karaniwang pangangaso. Sa sahig, napansin ng dambuhalang Amazonian na alupihan ang kanilang presensya gamit ang kumikibot niyang antena. Ang nakakatakot at bulag na insekto ay gumagapang nang may nakakabahalang kasinupan, umaakyat sa pader ng kuweba hanggang sa bubong. Doon, isinabit nito ang huling 2 paa sa bato at hinayaang nakabitin ang natitirang katawan. Maingat ang paghahanda dahil natukoy ng kanyang mga antena ang lugar kung saan madalas lumalabas ang mga paniki. Mula sa posisyong iyon, hindi ito nagtagal. Paglabas ng mga paniki, biglang umatake ang alupihan at sinunggaban ang isa habang lumilipad, mahigpit na kinulong gamit ang matibay na katawan nito. 12-dosenang mga paa na may kuko ang pumulupot sa nagpupumiglas na biktima bago itarak ng alupihan ang lason nito diretso sa biktima para tuluyang maparalisa ito. Pagkatapos, dahan-dahan nitong ginugol ng mahigit 1 oras ang pagnguya sa paniki hanggang sa maubos ito, kahit mas malaki at mabigat pa kaysa sarili nito. Hindi sapat ang mga paniki para ilarawan ang kabuuang kwento ng nakakakilabot na nilalang na ito. Mas marami pang nakakatakot dito, malalaman natin mamaya. Una, ipakilala muna natin ng tama ang mga duwag na ito. Ang Scolopendra gigantea, nakilala rin bilang Peruvian Giant Yellow-Legged Centipede o Amazonian Giant Centipede, ang pinakamalaking uri ng alupihan sa buong mundo. Matatagpuan sa South America at Southern Caribbean, naninirahan ito sa tropikal at subtropikal na kagubatan, luntian man o tuyo. Mas gusto nitong magtago sa lilim ng tuyong dahon, bato, nabuwal na troso, o anumang madilim at mamasamasang sulok. Maaari rin itong makita sa tambak ng basura, guho, paso ng halaman, at bitak ng pader at kisame ng mga kalapit na bahay. Totoo sa pangalan nito, isa talaga itong halimaw pagdating sa laki. Tumitimbang ng hanggang 12 pulgada ang isang ganap na malaki nito, halos singhaba ng bisig ng tao, at ang katawan ay parang baluti. Nahati ito sa 21 hanggang 23 matitibay na bahagi. Bawat isa'y may pares ng mahahaba, maitim dilaw na paa na kumikilos ng kasinop. Ang patag na panlabas na baluti ay kumikislap parang pinakintab na buto,
gawa para yumuko at durugin sabay. Sa harapan, may dalawang mahabang antena ang ulo nito na sumusuri sa hangin, at sa ilalim ay ang pinakanakakatakot nitong sandata. Isang pares ng baluktot, matutulis, at lason na nag-iiniksyong mga pang-ipit na kayang tumusok sa balat, kalamnan, at maging sa maliliit na buto ng mga biktima nito. Tulad ng alupihan, may nakamamatay na lason ang tarantula at nakakaramdam ng galaw gamit ang pinong balahibo sa mga paa. Agad itong tumutugon para pabagsakin ang anumang banta sa kanya. Pero pagdating sa bilis at bangis, ibang klase ang higanting alupihan. Sa dami ng malalakas nitong mga paa, kaya nitong sumugod at balutin ang tarantula. Dinudurog ito sa loob ng ilang segundo. Ang matutulis nitong pangil na parang pang-ipit ay kayang tumusok diretso sa matigas na balat ng gagamba, habang ang sarili nitong baluti na gawa sa makakapal at magkakapatong na mga talukap ay halos imposibleng mabutas ng tarantula. Kaya kapag nagtagpo ang dalawang makamandag na higanting ito, madalas na pumapanig ang swerte sa alupihan. Nararamdaman ng antena ng dambuhalang alupihan ang galaw ng tarantula malapit dito, kaya agad itong sumugod ng mabilis. Bago makariyak ang gagamba, pumulupot agad ang mahaba at matibay na katawan ng alupihan dito, kinulong ang mandaragit at bumaon ang mga pangil nito, nagpasok ng lason na agad nagpahina sa gagamba. Tapos na ang laban halos kasabay ng pagsisimula nito. Pero sa malawak na kagubatan ng Amazon at mga kalapit nitong rehiyon, isa lang ang tarantula sa maraming mabagsik na kaaway na hinaharap ng alupihan, at sa karamihan sa kanila, hindi madali ang sagupaan. Isa sa pinakamabigat nitong kalaban ay ang ahas. Siyempre, hindi hahayaang ng isang malaking ahas na makalapit ang alupihan. Pero pagdating sa mga ahas na katamtaman ang laki, kahit pa doble ang haba kumpara sa kanya, nagiging matindi at marahas na labanan ng buhay at kamatayan ang sagupaan para sa kanilang dalawa. Halimbawa, lason ang dala ng mga rattlesnake sa Amerika. Mas nakakamatay at mas mabilis ang lason nito kaysa sa kahit anong alupihan. At mukhang alam ng dambuhalang alupihan na mabigat ang laban niya sa ahas. Inilalapit ng alupihan ang sarili nito sa ahas. Pinipigilan ang kakayahan ng reptilya na umatake ng maayos. Ang baluktot nitong paa ay pumupulupot at humihigpit sa katawan ng ahas, hawak ito sa pwesto. Sa tuwing tumutusok ang makamandag na pangil, nagwawala sa sakit ang ahas, ngunit hindi bumibitaw ang alupihan. Paulit-ulit itong kumakagat, bawat atake ay nagdadagdag pa ng lason sa kalaban nito. Habang tumatagal ang laban, lalong nagagalit ang ahas at paulit-ulit na pumapalo at kumakagat sa depensa. Pero muli, hindi makakagat ng maayos. Puro hangin lang ang tinatamaan ng mga pangil habang pumupunit ang mga kuko ng alupihan sa kaliskis nito. Sa huli, nagawa nitong mapatalsik ang alupihan. Ngunit sa mga sandaling iyon ay nanghihina na ang katawan nito dahil sa lason na dumadaloy dito. Samantala, ang alupihan na tila malakas pa rin ay gumapang sa malapit na tubig, saglit na huminto para makabawi ng lakas at tapusin ang sinimulan nito. Bukod sa paminsang pagpatay ng mga ahas, paniki o gagamba, karamihan sa kinakain nito ay iba't ibang insekto, bulate, suso, alakdan, maliliit na butiki, palaka, daga, at maging mga ibon na kasing laki ng maya. Ginagamit nito halos pareho lang na taktika sa lahat. Hinuhuli ang biktima gamit ang lakas, ipinipit sa pagitan ng mga paa nito at tinutuklaw ng isa o ilang kagat na may lason, hanggang sa maparalisa at mamatay ang biktima. Sa kabilang banda, kung mapunta siya sa alanganin tulad ng mas malaking mandaragit gaya ng mamal, ibon o reptilya, lumalaban din ito ng malupit gamit ang makamandag na kagat. Kasunod ang marahas na pagpilipit at pag-ikot para makawala. Kung kinakailangan, kaya nitong tanggalin ang ilang bahagi ng katawan para lituhin ang kalaban at makatakas. Ang pagtatanggal ng bahagi ng katawan ay para sa kaligtasan at paglaki nito. Katulad ng ibang arthropod, hindi lumalaki ang matigas nitong balat kasabay ng katawan. Kaya tuwing ilang linggo, kailangan nitong punitin ang lumang balat at bumuo ng bago. Mas malaki, matibay at makapal iyon kaysa dati. At dahil kasing liko nito ng itsura niya, minsan ay binabalikan pa niya at kinakain ang tinanggal niyang balat pagkatapos, pero hindi lang balat ang kinakain niya. Ang isang inang alupihan ay maaari pang kainin ang sarili niyang mga anak kapag naramdaman niyang siya ay nanganganib o hindi siya makahanap ng sapat na pagkain para mapawi ang kanyang walang katapusang gutom.
Walang organong reproduktibo ang mga ganitong lalaki, kaya gumagawa sila ng maliit na spermatophore at iniiwan ito para kunin ng babae na siya na rin ang nagpapabunga sa sarili niya. Kapag tapos na siya, nangingitlog siya ng mula 10 hanggang 60 itlog sa loob ng isang lungga. Iniikot niya ang kanyang katawan sa paligid ng mga ito at nililinis ang mga itlog sa pamamagitan ng pagdila. Pinoprotektahan din niya ang mga ito laban sa mga fungi at mandaragit. Kapag napisa na ang mga itlog, ang mga bagong silang na tinatawag na neonates ay maliliit, maputlang bersyon ng kanilang mga magulang, madulas at malambot, at mas kaunti ang mga bahagi ng katawan at mga paa. Habang lumalaki, tumitigas ang kanilang balat at nagiging baluti. Palagi nila itong hinuhubad ng ilang beses sa buhay hanggang lumaki sila kasing laki ng bisig ng tao sa dulo ng kanilang 10 taong buhay. Habang lumalaki sila sa gilid, nagiging mas komplikado at nakamamatay ang kanilang lason. Isang halo ng cardio at neurotoxins, pati iba pang aktibong protina at molekula. Sa malalang kaso, maaaring magdulot ito ng anaphylaxis na posibleng ikamatay kung hindi agad maagapan. Iyan ang sinapit ng 4 na taong gulang na anak ng may-ari ng nursery na namatay matapos kagatin ng dambuhalang alupihan. Sa kasamaang palad, hindi lang siya ang nag-iisang biktima. May mga ulat ng ilang insidente ng pag-atake ng alupihan na lumalabas taon-taon. At bagamat karamihan sa mga biktima ay nakakaligtas, may ilan na halos hindi na. Noong 1928 araw na sanggol na babae ang 2 beses kinagat ng halimaw sa kanyang kuna. Katulad ng naunang kaso, dinala rin ng kanyang ina ang patay na alupihan sa ospital para makilala at ito ay naging epektibo para sa kanya. Matapos ang 3 araw ng gamutan, nakaligtas ang bata sa di inaasahang paraan. Sa kabila ng kanilang nakakamatay na katangian, ang mga nakakatakot na nilalang na ito ay inaalagaan pa rin bilang mga kakaibang alaga ng mga taong naghahanap ng kakaibang karanasan na iniisip nilang kaya nilang kontrolin. At gaya ng inaasahan, hindi laging maganda ang kinalabasan. Ang mga ito ay agresibo, kumakain ng kapwa nila, at mabilis tumakas, kaya nalalagay sa panganib ang kahit anong malapit, kabilang na ang ibang alaga. Pero sino bang gugustuhin ang nilalang na puno ng lason? Matutulis ang paa at parang makinang gumagapang sa sala ng 2:00 ng madaling araw. Sinusubukan lang ba ang reflexes nila? Tama ba? May ilang siraulo talaga na gusto niyan. Walang personalan kung isa ka roon. Ano sa tingin mo sa mga siraulong maliliit na mamamatay na to? I-comment sa baba at magkikita tayo sa susunod.